Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong pag-uusapan ngayon o di kaya ang ating tatalakayin insyaallah sa oras na ito po ay patungkol sa sujud as-sahwi. Ito po ay patungkol sa sujud as-sahwi. At ipapaliwanag natin insyaallah kung ano itong sujud as-sahwi at ano ang kahalagahan ng sujud na ito, tirapa na ito, inshallah. Ngunit mayroon po akong itong lecture po natin na ito ay nire-record ko po ito live, nire-record ko po ito and then ina-upload ko po ito sa aking YouTube channel. Kaya naman, huwag niyo pong kaligtaan, bisitahin ang aking YouTube channel, Balik Islam TV. Opo, huwag niyo pong kaligtaan na bisitahin yung YouTube channel ko, Balik Islam TV, at paki-subscribe po ang channel namin na ito, inshallah. At ganun din na pwede niyo pong anyayahan ang inyong mga kaibigan, kung sino man sa inyo ang inyong mayroon kayong mga kakilala na mayroon din silang YouTube na mag-subscribe sa amin. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe na sa amin at sa mga magsasubscribe pa sa amin. Okay. Ang topic nga natin sa oras na ito, insyaallah, ito po ay patungkol sa sujud as-sahwi. Ang sujud sa wikang Tagalog ay tirapa, pagpapatirapa. Opo. Literally, na ang pagpapatirapa, ito ay pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Ito ay pagpapakumbaba natin, ito ay pag-aamin na tayo ay mahihina at siya lamang ang malakas. Na tayo ay nangangailangan sa Kanya at siya ay hindi nangangailangan sa atin. Ito ay mayroong pag-aamin na tayo ay Kanyang mga alipin at siya ang ating hari. Siya ang ating Panginoon na dapat nating sambahin. Opo. Mula sa panahon ni Propeta Adan hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad, ang lahat ng mga propeta, ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay pagtirapa. Ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay pagtirapa. Magkaiba-iba man sila ng style, magkaiba-iba man sila ng paraan, ngunit mayroon portion o bahagi sa kanilang pagsamba na sila ay tumitirapa. Opo. Sila ay tumitirapa. So, ano po ba itong sujud as-sahwi at bakit kailangan nating malaman? Bakit kailangan nating mapag-aralan ang tungkol sa sujud as-sahwi? Sabi ng ating ng aklat na mula sa Al-Mulakhasul Fiqhi na ang may akda nito ay isa sa mga naglalakihang pantas ng Saudi Arabia at kilala, tanyag, si Sheikh Salih Al-Fawzan, pangalagaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, 10 ng kanyang mga pamilya. Opo. Sabi dito, lama kana al-insanu urdatan lin-nisyani wadh-dhuhul wa kana ash-shaytanu yahrisu ala ay yushawwisa alayhi salatahu ببعث الأفكار وانشغال باله بها عن صلاته وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته tafadiyan lidhalika wa irghaman lisyaitan wa jabran linnuksan wa irdaan lirrahman wa hadha sujud huwa ma yusammihi al-ulama'u sujudu as-sahwi. Opo. Ang ating pagdarasal, mga kapatid sa Islam, ay hindi po ito nakakaligtas sa tinatawag na pagkalimot. Kapag tayo ay nagdarasal, may mga bahagi ng pagdarasal at mayroon tayong kinakailangang bigkasin na minsan ay ating nalilimutan.
Bakit? Dahil ang syaitan, itong si Iblis, siya ay laging nakabantay sa atin upang tayo ay i-distract, upang tayo ay disturbuhin sa ating pagdarasal. At napakarami ng kanyang pamamaraan. Paano tayo ma-distract? Opo, napakarami ng pamamaraan ni Iblis. Paano tayo ma-distract? Nandoon na yung bubulong siya sa atin nang sa ganon ay maiisip natin. Mayroon tayong maiisip or mayroong papasok sa ating isipan. Tashwis, bulong ng syaitan, bulong ni Iblis. Nang sa ganon, maging abala ang ating isipan doon sa ibinulong ni Iblis sa atin. O di kaya ay ang ginagawa ni Iblis ay gagawa siya ng mga hakbang para maging abala tayo. Yung kamay natin, pakamot-kamot, no? Opo. Gagawa si Iblis ng mga hakbang na kunwari magkaroon ng kati yung likod natin, kaya kakamutin natin, o di kaya maglalagay siya ng, mapapaisip tayo na baka may dumi yung ating damit, yung ating suot, yung ating lugar na pinagdarasalan. Nang sa ganon ay ang ating tinatawag dito, yung ating pagdarasal ay maging abala tayo sa ibang bagay. Opo. Sabi niya dito, at dahil doon, maaring iyon ay dahilan ng nagkulang yung ating pagdarasal o di kaya nagsubra yung ating pagdarasal. Dahil sa mga pandidisturbo ni syaitan sa atin, pandidisturbo ni Iblis sa atin, magiging dahilan ito upang nagkulang yung pagdarasal natin o di kaya ay nagsubra yung ating pagdarasal. So ngayon kung nagkulang o nagsubra yung ating pagdarasal, ano ang gagawin natin? Opo. Kaya naman inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propita at sa umma ni Propita Muhammad, sa henerasyon, tagasunod ni Propita Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, na sila ay magsagawa ng 2 tirapa. Sila ay magsagawa ng 2 tirapa o di kaya sujud bago matapos ang kanilang pagdarasal. Ito ay mangyayari sa pinakahuling bahagi ng kanilang pagdarasal. Bakit? Sabi niya, irghaman li syaitan. Sa tuwing tumitirapa kasi tayo, si syaitan ay napupuot. Halos mamatay-matay siya sa puot, sa galit, sa pagkasuklam. Bakit? Tumitirapa tayo sa Panginoon. At kanya ngang sinasabi na, sabi niya, kapinsalaan sa akin, sabi niya, inutusan akong tumirapa, ako'y lumabag, at inutusan ng tirapa ang angkan ni Adan at sila ay sumunod. Opo. So, wajabran linuksan, at ito ay bilang ganti or bilang kapalit doon sa ating nagkulang sa ating dasal. Opo. Irdaan lirrahman. At ito rin ay tinatawag na upang malugod sa atin ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sujud na ito, ang tirapa na ito, tinatawag ito ng mga pantas na sujud as-sahu. Ang tawag nila dito, sujud as-sahu. Ang sahwu, ang ibig sabihin ng as-sahwu, ito ay nisyan. Ito ay nisyan, pagkalimot. Sa Tagalog, pagkalimot. Nisyan, pagkalimot. Waqad sahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salah. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ay nakalimot siya sa kanyang dasal. Habang siya ay nagdarasal, mayroon siyang may bahagi sa pagdarasal na kanyang nakalimutan.
Wa kana sahwuhu min tamamin ni'matillahi ta'ala ala ummatihi wa ikmali dinihi. At dahil sa pagkalimot ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan na iyon ay kabilang sa kakumplituhan ng habag biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa umma ni propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Nang sa ganon ay malalaman nila kung ano ang gagawin nila, itong umma ni propeta Muhammad, itong tagasunod ni propeta Muhammad, malalaman nila kung ano yung gagawin nila kapag nakalimot sila or mayroon silang nalimutan na bahagi sa kanilang pagdarasal. Opo. Liyaqtadu bihi fima yashra'uhu lahum inda sahu. Nang sa ganun ay susundin nila si propeta Muhammad kung ano ang kanyang gagawin kung ito ay nagkamali or nagkulang sa kanyang pagdarasal or mayroon siyang nakalimutan sa kanyang pagdarasal. Faqad hafida anhu sallallahu alayhi wasallam wa waqa'i'u sahwi fi salati min ithnaini saan ito? Fi salati sallama min ithnaini fasajada wa sallama min thalatha fasajada wa qama min ithnaini wa lam yatashahhad sahwan fasajada wa ghaira dhalika wa qala sallallahu alaihi wasallam idza saha ahadukum falyasjud sajadataini. Opo. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang pagkalimot nung habang siya nagdarasal, mayroon siyang mga nalimutan. Ano po iyon? Minsan dalawang raka'a pa lamang, dalawang tayo pa lamang yung kanyang naisagawa, nagsagawa na siya ng taslim. Habang ang kanyang ipinagdarasal ay 4 na tayo. Nagsagawa na siya ng taslim sa ikalawang tayo. Okay? Opo. At minsan naman, pagdating niya nung umabot siya ng pangatlong tayo, doon siya nagsalam, nagtaslim. Nakalimot siya, nakulang pa ng isang raka'a, isang tayo yung kanyang dasal. At minsan naman, siya ay tumayo ng pangalawa at hindi siya nakapagsagawa ng tashahud. Yung unang tashahud at tahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. Fasajada. Lahat ng iyon ay nagsagawa siya ng pagtirapa bago siya magsagawa ng taslim. Opo. Wa yushra'u sujudu sahwi li ahdi thalathati umur. Inutos ang tirapa na ito sa 3 uri. Una, idza zada fi salati sahwan. Kapag ikaw ay nagdagdag ka sa pagdarasal na nalimutan mo lamang, hindi mo sinadya. Halimbawa, nagsagawa ka ng salatul zuhur, ang naisagawa mo ay 5 raka'a. Nakalimutan mo na 5 raka'a na pala yun. Saka mo na lamang nalaman, doon ka na sa panghuli. So kinakailangan mo magtirapa. So inshallah mamaya sasabihin natin kung saan banda tayo titirapa. Pangalawa, idza naqasa minha sahwan. Kung ikaw naman ay nagkulang sa pagdarasal. Halimbawa, ang dasal mo ay duhur, pangtanghali, 4 na raka'a. Opo. Pangatlong raka'a, nakapagtaslim ka na, kulang ng isa. And then pagtaslim mo, salamu alaikum, may nagsabi sa iyo ng kulang yung dasal mo ng isa. So kinakailangan mong tumayo, magtakbir ka, Allahu Akbar, upang maikumplito mo yung isa, pangkumplito doon sa 4, opo, and then, bago ka magtaslim, magsagawa ka ng sujud as-sahu. Opo. Pangatlong paraan or uri, idha hasala indahu syak fi ziyadatin aw naqsin. Opo. Kung nagkaroon ka ng pagdududa, sumubra na ba o kulang pa? Fayasjudu li ahadi hadihi thalatha.
hasba ma warada fihi bidalil. Opo. Sabi niya, sa tatlong uri na ito, kinakailangan niyang magsagawa ng tirapa. 2 tirapa. Sabi niya, depende kung ano ang katibayan or dalil mula sa hadith ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapalat kapayapaan, la likulli ziyadatin aw naqsin aw syak, at hindi sa bawat ziyada o di kaya sa bawat dagdag o di kaya sa bawat kulang o di kaya sa bawat pagdududa. So, titirapa lamang tayo ng 1-2 bisis. Hindi yung kailan tawag dito, kung sobra, doon din tayo titirapa, ganun din yung tirapa natin. Hindi. Okay. Sabi niya dito, wa yushra'u sujudu sahwi idha wajada sababuhu, sawa'un kanat as-salatu faridatan aw nafilah. Pareho lamang, sabi niya, kung ang dasal mo ay fard, yung 5 bisis na dasal, fajar, duhur, asar, maghrib, isya, o di kaya nafila, yung hindi obligadong dasal. Kapag nagkaroon ka mula sa tatlong ito, ay kailangan mong magsujudu sahwi, magtirapa bago magtaslim. Li'umumil adillah. Opo. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة, وهي إما بزيادة الأفعال أو زيادة أقوال. Okay. Pinaliwanag dito ni Sheikh na ang ziyada, ang dagdag na tinutukoy dito, sabi niya, na kailangan mong magsujud ng sahwi, ito man ay ziyada sa salita o di kaya ziyada sa gawa. Sabi niya, ziyada sa salita o di kaya ziyada sa gawa. Sabi niya, fa ziyadatul af'al, itong dagdag sa gawa, idha kanat ziyadatun fi jinsi salat, kal qiyam. Yun ang sinasabi ko kanina na 4 lamang na raka'a, nakatayo ka ng pang-5. Nakatayo ka ng pang-5 kasi ang akala mo kulang pa ng isa, kaya tumayo ka ng pang-5. So kailangan mong magsujud. Opo. Fi mahallil qu'ud. Sabi niya fi mahallil qu'ud. Halimbawa, sinasabi niya pala dito na fi mahallil qu'ud, tatayo, uupo ka na, pero ang nagawa mo ay tumayo ka. Okay? Yung next move sana mo ay uupo. Pero ang nagawa mo ay tumayo, so ziyada po yun, dagdag po yun sa pagtayo. Dagdag po yun na gawa, kaya kinakailangan mong magsujud. Opo. Wal qu'ud fi mahallil qiyam. Halimbawa, paupo ka na sana, opo, patayo ka na sana, ngunit ang isinagawa mo ay umupo ka. So, dagdag po yun na gawa or kilos sa pagdarasal. Aw zada ruku'an aw sujudan, o di kaya ikaw ay nagdagdag ng ruku', yung pagyuko, o di kaya nagdagdag ka ng sujud, no? Fa idza fa'ala dhalika sahwan, kapag naisagawa niya ito ng pagkalimot, fa innahu yasjudu lis-sahwi, siya ay dapat magsagawa ng sujud, tirapa na panglimot. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinalaysay ni Ibn Mas'ud, fa idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi falyasjud sajadataini. Sabi ng Propeta Muhammad, kapag nakadagdag ang isang lalaki sa kanyang pagdarasal o di kaya nagkulang ang kanyang pagdarasal, siya ay magsagawa ng 2 sujud. Siya ay magsagawa ng sujud na 2. Rawahu Muslim, inulat ni Imam Muslim. Wali anna ziyadata fi salati naqsun min hayatiha, fil ma'na, fa syara'a sujud laha inutos ang pagsujud dito upang mabawasan yung sobra. So yung sujud na iyon, parang siya yung kapalit or siya yung bayad doon sa sobrang naisagawa mo. Pangalawa, wa kadha law zada raka'atan sahwan. Ito yung sinasabi ko kanina na kung nakadagdag siya ng 1 raka'a, nakalimutan niya na 4 na pala yung sala niya, nakadagdag pa siya ng 1.
ng isang rakaah. Dumagdag pa siya ng isang tayo. Sabi niya dito, walam ya'lam illa ba'da faragihi minha. At hindi niya ito namalayan, nalaman, maliban na lamang pagkatapos niya. Fa innahu yasjudu lis-sahwi. Opo, siya ay magsasagawa ng 2 sujud. Natapos ka na magtaslim, salamu alaikum, salamu alaikum. May nagsabi sa iyo na ang dasal mo ay 5. So, direct kang tumirapa, magtakbir ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos, sumujud ka, tumirapa ka, at banggitin mo ang Subhana Rabbiyal A'la. Opo. Amma in alima fi athna'i raka'ati zaidati fa innahu yajlisu fil hal. Kung nalaman mo naman na sumubra na pala yung tayo mo, opo, ay wag mo nang ipagpatuloy yung tayo na yon. Umupo ka na agad. Kung nalaman mong sumubra na pala yon, o di kaya may nakapagsabi sa iyo na sobra na, opo, or mayroong nagtashi sa iyo, tasfiq para sa mga kababaihan, ganon, or para sa mga kalakihan ay subhanallah, okay, so uupo ka, direct kang umupo, sabi niya dito. Wa yatashahhad in lam yakun tashahhud. Opo, at siya ay magsagawa na ng tashahhud kung yun ay tatasahhud. Thumma yasjudu lis-sahwi thumma yusallim. Pagkatapos ay magsagawa siya ng 2 sujud, and then bago siya magtaslim. Yung una, walang nakapagsabi sa iyo, hindi mo na malayan na sumubra na yung sala mo. Nakapagtaslim ka na, salamu alaikum, salamu alaikum. Pagkatapos mo magsalam, may nagsabi sa iyo nang sumubra yung dasal mo ng 1 rakaah. So, direct kang magsagawa ng tirapa. Allahu Akbar, and then titirapa ka. Itong pangalawa, sabi niya dito, habang nakatayo ka, at yung tayo mo na yun ay sobra na, at may nakapagsabi sa iyong sobra, o di kaya mayroong nagkurik sa iyo. So, kinakailangan mong umupo agad, and then kung ito ay sa tashahud, magtashahud ka, and then bago ka magsagawa ng salam or taslim, titirapa ka muna ng 2 tirapa. Opo. Wa in kana imaman, kung ikaw ay leader ng pagdarasal, lazima man alima min al-ma'mumin biziyadati tanbihuhu bi an yusabbiha ar-rijal wa tusaffiqan nisa. Kung ikaw ay imam at nalaman ng mga ma'mum, or kailangan sa mga ma'mum, yung nasa likod mo, na ikaw ay kanilang warningan sa iyong sobra, sa pamamagitan ng pagsabi ng subhanallah para sa mga kalalakihan, at tasfiq naman para sa mga kababaihan. So sinasabi natin na ang tasfiq ay mayroong iba't ibang opinion ng ating mga pantas dito. Ang iba sa kanila ay ganito, isang bisis, at ang iba naman sa kanila ay dito sa fakhad, dito sa may hita. Opo, ganun. Opo, yun, no? Sabi niya, وَيَلْزِمُ الْإِمَامُ حِينَئِذٍ الرُّجُوعِ إِلَى تَنْبِيهِهِمْ. Kung ikaw ay imam, kinakailangan mong itama mo yung sobra mo. Itama mo yung sobra mo. Kung ikaw ay nakatayo at itinama ka nila, dapat uupo ka na agad. إِذَا لَمْ يَجْزِمْ بِسَوَابِ نَفْسِهِ. Maliban na lamang kung mismo yung imam, mayroon pa rin siyang pagdududa. So, kung mayroon pa rin siyang pagdududa na pang-4 pa rin to, hindi pa ito pang-5, so ipagpapatuloy niya yun. Li'annahu ruju'un ila sawab. Opo. Wa kadha yalzimuhum tanbih ala naqs. Ganon din, kanilang ding babalaan yung imam, yung leader nila sa pagdarasal, kung kulang ang kanyang naisagawang dasal. Wa amma ziyadatun fil aqwal, tungkol naman sa dagdag, tungkol naman kapag tayo ay nakadagdag sa ating mga salita, no, habang nagdarasal tayo. Kalkiraati fi ruku'i wa sujud. Halimbawa, nasa ruku ka, nasa yuko ka, nagbasa ka ng Fatiha. Opo, minsan nasasagawa ito, no? Habang ikaw ay nakaupo, nakabasa ka ng Fatiha. So dagdag po 'yun.
So kinakailangan mong magsujud as-sahwi. Opo. Aw sabi niya dito wa qira'atu surah fi raka'atayn al-akhiratayn min ar-rubaiyati aw ath-thalitha min al-maghrib. Halimbawa, ikaw ay nasa pangatlong rakaa na ng dasal o di kaya nasa pang-apat na ng rakaa ng dasal mo. Nagdasal ka ng isya, 4 na rakaa. Yung huling dalawang rakaa, Fatiha na lamang ang babasahin mo doon. Ngayon, kung nakabasa ka pa doon ng maikling surah, kinakailangan mo na naman ngayon magsujud as-sahwi. Kinakailangan mong magsujud as-sahwi. Opo. Sabi niya, kapag naisagawa niya ito, fa-idha fa'ala dhalika sahwan, opo, bilang pagkalimot, nalimutan niya lamang, hindi niya sinasadya. Istahabba lahu sujud as-sahw. Mainam para sa kanya ang magsagawa ng sujud as-sahw. Opo. Okay, so dito yung dagdag sa salita. Halimbawa, habang nasa tirapa ka, ang una mong nabanggit ay Subhana Rabbiyal Azim. Habang ang babanggitin mo sana doon ay Subhana Rabbiyal A'la. Dagdag po yun eh. Opo. And then, bago ka tatayo, naalala mo na Subhana Rabbiyal A'la pala ang babanggitin doon at nabanggit mo naman yung Subhana Rabbiyal A'la, no, mainam na bago ka magsagawa ng taslim, titirapa ka muna ng 2 tirapa. Opo. Yon ang sinasabi ng ating butihing sheikh. Sabi niya, amma al-halatu thaniya, tungkol naman sabi niya sa pangalawang uri. Opo, yung nagkulang ang ating pagdarasal, yung unang uri ay nagsubra, dito naman ay nagkulang. Wahiya ma idha naqasa min as-salati sahwan bi an taraka minha shay'an. Opo, ikaw ay nagkulang sa iyong pagdarasal. Sahwan, nakalimutan mo. Katulad ng mayroon kang hindi na isagawa. Opo. Fa in kana al-matruku ruknan, kung ang hindi mo na isagawa ay rukun, haligi ng pagdarasal, at ang rukun na ito ay takbiratul ihram, hindi ka nakapagsagawa ng takbiratul ihram, Allahu Akbar, yung pinakaunang takbir bago tayo sa ating pagdarasal. Opo. Kung hindi mo na isagawa yung takbiratul ihram, ibig sabihin hindi ka pa nakapasok sa dasal. Ibig sabihin hindi ka pa nakapasok sa dasal, kaya naman kinakailangan mong ulitin yung dasal mo. Kinakailangan mong magtakbiratul ihram kasi ang pagdarasal nagsisimula sa takbiratul ihram at nagtatapos sa taslim, 2 taslim. Opo. Sabi niya, kung hindi naman takbiratul ihram ang hindi niya na isagawa, falayan bagi anhu sujudus sahu. Sabi niya, lam yan akid salatahu walayan bagi anhu sujudus sahu. So, sabi niya, kung ulitin ko kanina, kung takbiratul ihram ang hindi niya na isagawa, hindi siya nakapasok sa pagdarasal, hindi pa siya nakapagsimula ng pagdarasal. Ibig sabihin nito. Opo. Kahit pa nag-Fatiha na siya, kahit pa nag-Fatiha na siya, kahit pa nagsura na siya, kahit pa nagsujud na siya ng sujud, ruko na siya, kahit pa nagtislim na siya, dahil hindi niya na isagawa ang pinakaunang rukun, yung takbiratul ihram bilang pagpasok, opening ng pagdarasal, ang lahat ng dasal niya na iyon ay invalid. Kinakailangan niyang ulitin. At hindi naman niya kailangan magsagawa pa ng sujud as-sahu. Bakit? Kasi wala naman siyang dasal. Opo. Wa in kana ruknan gaira takbiratul ihram, kung rukun pero hindi takbiratul ihram, yung hindi niya na isagawa, nakalimutan niyang hindi niya maisagawa, karuko, tulad ng ruko. Opo. Tulad ng ruko. O di kaya tulad ng sujud. Ito ay mga kabilang sa haligi ng dasal. Yuko, tirapa, aw dhikru hadha al-matruk wa dhakara hadha al-matruk qabla
syuru'ihi fi qira'ati rak'atil ukhra fa innahu ya'udu wujuban fayati bihi wa bima ba'dahu. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, hindi ka nakapagruko. Direct kang nakasudyod. Halimbawa, hindi ka nakapagruko, direct kang nakasudyod, nakatira pa ka na agad. Naiwan mo yung ruko, nakalimutan mo lamang, hindi mo sinadya. Kasi pag sinadya, invalid yung dasal natin. Kasi rukun ito haligi ng dasal. Pero kung nakalimutan mo, anong gagawin? Sabi niya, bago ka sabi niya magsagawa ng, kung nalaman mo na hindi ka pa pala nakapagruko, bago ka nalaman mo ito, bago ka pa nakapagsagawa ng raka'ah thaniya, kinakailangan mong balikan yung ruko na iyon. Kinakailangan mong balikan yung ruko na iyon, pagyuko na iyon. Opo, wujuban, obligado mong balikan yon. Fayati bihi wa bima ba'dahu. Ibig sabihin na parang ulitin mo yung ruku' mo and din yung sujud mo na dalawa bago ka tatayo ng pangalawang raka'ah. Yun yung sinasabi niya dito. And then, pagkatapos nun, magsagawa ka ng sujud sahu before ka mag-taslim, bago ka assalamualaikum. Opo. Wa in zakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ati raka'ati ukhra batulat ar-raka'atu allati tarakahu minha. Opo. So kapag nakapagsagawa ka na ng raka'ah thaniya, nakatayo ka na ng raka'ah thaniya at nakasimula ka na ng pagbabasa ng Al-Fatiha, yung unang raka'ah na iyon na hindi ka nakapagruko o di ka nakapagsudyod, wala na yun. Kansilado na yun. Kinakailangan mong palitan yun. At ang pagpalit, sabi niya dito, wa qamati raka'ati allati taliha maqamaha. Yung raka'an na iyon, yung raka'an na naitayo mo na iyon, yun na yung kapalit ng raka'an na invalid. Yun na yung kapalit ng raka'an na invalid sa iyo. Yung unang raka'a, wala na yun, invalid na yun. Kasi hindi ka nakapagsudyod at ang sudyod ay kabilang sa haligi, o hindi ka nakapagruko at ang ruko ay kabilang sa haligi. And then nalaman mo ito na hindi ka pala nakapagruko o hindi ka nakapagsudyod, nakapagsimula ka na mag-qiraatul Fatiha. So yung pangalawang raka'ah na itinayo mo, kapalit yun ng unang raka'ah. Yun yung kapalit ng unang raka'ah. Opo. Yun ang sinasabi ni Sheikh.